Tiniyak ni Pangulong Aquino ang patuloy na rehabilitasyon ng mga lugar na matinding napit ng mga kalamidad. Iginit ng Pangulo na may pondong nakalaan para dito. Kaugnay nito, maglilibot ang Pangulo sa ilang lugar sa Eastern Visayas, Bohol, Cebu at Zamboanga City sa susunod na linggo. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Atty. Mark. Maglilibot nga si Pangulong Aquino sa mga lugar na napinsala ng nakaraang kalamidad at iba pang uri ng sakuna. Nais kasing makita ni Pangulong Aquino ang progreso na isinasagawang rehabilitasyon. Pagtiyak pa ng Pangulo, patuloy na tutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga naging biktima. Maglilibot si Pangulo Aquino sa mga lugar na sinalanta ng nakalipas na kalamidad at iba pang uri ng sakuna sa susunod na linggo. Sa media interview, sinabi ng Pangulo na nais na makita ang lahat ng progreso ng rehabilitasyon at reconstruction na ipinatutupad ng pamahalaan sa mga apektadong lugar na kinabibilangan ng Eastern Visayas dahil sa Yolanda, lindol sa Bohol at ilang bahagi ng Cebu at ang Zamboanga Siege. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng report na umano'y mabagal na usad na tulong ng gobyerno, partikular na sa lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Visual sa makikita nyo, masabi nyo kung mabagal o hindi. Huwag natin kalimutan, 1.4 million families affected, 918,000 ang mga kailangan ng assistance sa kanilang pabahay. Prioridad ng Pangulo ang kaligtasan ng mga residente sa pamamagitan ng no-build zone sa mga natukoy na mapanganib na lugar. Sinabi ito ng Pangulo sa kahilingan ng ibang biktima ng Yolanda na pagkalooban na lamang ng 40,000 pesos bawat pamilya para sila na magpatayo ng kani-kanilang tahanan. Siguro importante nito, yung ano bang magiging pamatagalan na solusyon, yung 40,000 na yan. So yun, hindi ko nakita. Ngayon, kaakibat nun at medyo mas nasentro yung aking atensyon doon sa mungkahe na dapat raw mawala na yung no-build zone. Ngayon, paano yung sa totoo lang, kamakailan nag-briefing ang DOST at ay pinakita yung mga areas na may panganib sa storm surge. At yun naman ang hinahabol nung no-build zone. Ilayo ka kung saan, di ba, yung magkakaroon nitong mga waves brought about by the storm na kaya lunurin, kayang gibayin yung mga struktura mo. So, yung sa totoo lang, binabalangkas pa natin yung Luzon para sa pagtugon nga ng ating tinatawag na more climate resilient or in disaster resilient communities. Tinataya kasing aabot sa 56 billion pesos ang kakailanganin ng pamahalaan para sa mungkahing bigyan na lamang ng 40,000 pesos bawat 1.4 milyong pamilyang biktima ng bagyo. Siyempre, madaling magmungkay. Hindi ka, sumama ka dito, meron kang 40,000. So, gano'ng katagal kaya mapapatustos yun sa kanilang pamilya, may tatayo kailang pamamahin nila. Alam niyo yung, para mapabilis yung sa housing, bank houses, nagpunta na rin tayo sa pagbibigay ng construction materials doon sa merong mga lugar na safe, na gusto nila sila na magtayo ng bahay nila. Sa kasalukuyan ay aabot sa may 360 billion pesos ang kakailanganing pondo para sa malawakang rehabilitasyon mula sa pinsala ng mga nakalipas na kalamidad at sakuna. Pagtiyak pa ng Pangulo, tutugunan ng pamahalaan ng pangangailangan ng mga biktima. Kung may petisyon na umabot, wala pa sa aking mesa sa araw na to, hanapin natin at tugunan natin ang bawat isang mga tanong. Nauna ng Pangulo Aquino na may sapat na pondo ang pamahalaan para tulungang makabangon ang mga biktima mula sa pinsala. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasama Rocky Ignacio.